Good morning, Dean Mel. Magandang umaga sa iyo, Ted, DJ Chacha, sa ating mga tagapanood, tagapakinig. Mabuhay po kayong lahat. Si Dean Mel Santa Maria po ito, bumabalik. Alright, Dean Mel, facts of the case nito hong desisyon ng Supreme Court na ginawang sextortion ng isang lalaki. Ang facts of the case, dalawang magkalaguyo, boyfriend, girlfriend, nagtagal sila ng 6 na buwan, pero masyadong seloso ang boyfriend, so nakipaghiwalay yung babae. Sa galit nitong boyfriend na ito, binantaan ang babae na kung hindi sila magkikita ulit o magsasama ulit, baka maaring may mangyari sa kanya. So ayaw na talaga ng babae. So ang sabi ng lalaki, okay, kung ganyan ang gusto mo, ilalabas ko ang ilang mga litratong malalaswa, mga nakahubad ka, nagsesex tayo, diyan sa Facebook mo at sa Facebook at ilalantad ko lahat yan. Nabigla ang babae, sabi niya, huwag mong gagawin yan. Pribadong mga ginagawa natin yan bilang nagmamahala noon. Pero sabi ng lalaki, hindi, gagawin ko talaga yan. Sa takot ng babae, bumigay siya nung una. Humingi ang lalaki ng pera, around mga 55,000, binigay niya nung una. Pero yung lalaki, tinanggal nga, pero inulit-ulit ng inulit. Kaya nagbanta ulit ang lalaki, yung babae takot na sapagkat lumalabas na yung litrato niya, nagsumbong na sa CIDG, sa Criminal Investigation and Detection Group, Cybercrime Group. At itong grupong ito, nag-entrapment sila. Ang entrapment nila, nagkita yung babae at lalaki sa isang restaurant at sapagkat kunyari sumang-ayon yung babae sa gusto ng lalaki, magbibigay ng mga 20,000. Yung hinati pa nga yung 15,000 inang bibigay sa lalaki, yung 5,000 pang hotel daw nila. So, yung babae, sige, magkita tayo sa restaurant, sabi ng babae. Nung nagkita sila at nung inaabot na niya ang pera, doon na pumasok ang mga CIDG at hinuli na ang lalaki. Umabot nga sa Korte Suprema at ang hatol ng Korte Suprema, hindi lang extortion, hindi lang grave threats, kundi pagnanakaw. Robbery with violence and intimidation. Bakit? Sabi ng Korte Suprema, bakit pumasok to sa pangnanakaw? Sapagkat ang mga elements nitong crime na ito, merong pag-aari ang isang tao. Kinuha ng iba sa illegal na pamamaraan para siya ay makaganansya sa pamamagitan ng violence or intimidation. Ito, intimidation talaga ito. At nakakuha siya ng pag-aari ng iba. At na-consummate pa nga Kaya ang hatol sa kanya, gumamit pa kasi ng internet, yung pagbabanta, nag-internet siya, nag-text siya, nag-cellphone siya, mas mataas sa pangkaraniwan. Kaya ang hatol sa kanya, kulong ng 6 na taon hanggang 14 years. Iyan ang kaso na nilabas ng Korte Suprema. Yeah, 1 degree higher, kasi nga Cybercrime Prevention Act na rin po ang nilabag nitong taong ito doon sa kanyang extortion na ginawa na ang sabi ng Supreme Court, robbery ito, robbery. Totoo yan. Robbery yan. Bihira yun talaga. Sabi ko, robbery na to. Pangnanakaw na talaga to by means of intimidation. Kaya itong hatol mo, hindi lang simple threat or extortion, ito ay pangnanakaw. Kaya kulong yung lalaki. Opo. Ako ang hinihintay kong mabasa nga dito, 'di ba? Meron pa tayong batas yung sa pangangalaga sa mga kababaihan, kabataan na hindi nabanggit dito din Hindi nabanggit dito. Ang ginamit ng Korte Suprema dito yung ating ordinaryong revised penal code. Pero tama ka doon. Ted. Meron pa tayong 9262, yung violence against women and children. Kung baka maaari pa ring ipasok doon kasi ang mga elemento noon ibang-iba dito sa robbery with intimidation. Opo. Pero kulong na yan. So tingnan natin kung magpapahil pa. Opo. Ito ho ay kasong kriminal without prejudice din sa pagsasampa ng kasong sibil nitong babae kasi nga yung moral damages dito, yung hindi ka 'di ba, yung trauma na inaabot mo, yung hindi ka makatulog, yung kahihiyan, 'di ba din? Tama, sleepless night, mental
anguish Mm-mm. at saka yung kahihiyan na sinabi mo, talagang lasting yun eh. Mm-mm. Lasting talaga yun eh. Kahit na ngayon nahatulan yan, baka meron pang residual kahihiyan niya na hindi siya pa maglalabas-labas dyan sa community nila kasi nakita siya eh. Pero tama ka, Ted. Tama ka. Dapat rin na bukod sa kulong, bukod sa multa kung magbibigay man, ay meron pang damnos perjuicios. Okay, so malinaw po ito. Ito hong kasong ito yung pinakabagong desisyon ng Supreme Court on sextortion. Cha, Deserve naman talaga, oo. Pero attorney, yung mga ganitong klase ng kaso, marami ba yung umaakyat hanggang Supreme Court? Oo, siyempre, alam mo naman, DJ Chacha, no, yung mga natatalo, ang kanilang mga psychology niyan, kung talo tayo, patagalin natin bago ma-implement. Oo. Kaya, oo. papasok sila sa Court of Appeals. Pagkatapos sa Court of Appeals, aakyat na yan sa Supreme Court. Iyan na ang pinakahuli, ang Korte Suprema. At tama ka rin, DJ Chacha, medyo ang tagal niyan, medyo mahaba-haba. Oo. Minsan naabot ka ng 5 taon, Oo. 6 na taon, bago talaga mahutulang pinal ng Korte Suprema. Etong specific case na to, gaano po katagal bago lumabas ang hatol ng Korte Suprema? Well, matagal-tagal rin. I think ito lumampas na mga 4 o 5 taon. Haba Pero hindi din. naman sigurado. Pero natagalan to kasi umabot pa sa Court of Appeals tapos hanggang Supreme Court. oo, nag-ano muna ito, nag-RTC, then Court of Appeals eh. At sa ganito kasi mga pangyayari, kasi bailable offense ito, meaning habang may paglilitis, wala pang desisyon ng final decision, nakakalaya ang suspect dito. Ngayon lang makukulong ito kasi nga po Supreme Court na at kapag na-serve na yung sentensya. Oo, available yan. Tama ka. Tama ka, Ted. So iyan ang mangyayari dyan. Kaya ano na yan, bilibid na yan kung naging final and executory yan. No? Oo. Siguro nagkaroon na rin yan ng motion for reconsideration at natalo na rin kaya ipinablish na Na ng Supreme. Korte. Kaya ito yung nangyayari sa mga umano'y lingkod bayan. So may pending kang kaso, kapag hindi ito final pa, pwede ka pang tumakbo sa halalan. Oo. Kasi oo. nga Pwede hindi ka pa magpaulit-ulit. Hindi pa final conviction. Oo. Oo, yan. Kasi yung conviction dito, hindi yung tinatawag na reclusion perpetua, no? Kasi kung ang penalty ay reclusion perpetua, parang medyo capital offense yun, reclusion perpetua. Kahit na mag-a-appeal ka, nasa discretion ng judge na hindi ka na bigyan ng bail. Kaya yung nakikita natin, I think yung mga kaso nila Bong Navarro, no, ganun ang nangyari, di ba? Kasi reclusion perpetua ang hatol eh. So ibig sabihin, ang judge maaaring titignan niya yung ebidensya. Matindi, hindi ko i-renew bail mo. Oo. So maaaring makulong ka kung appeal. Nasa judge rin yun. Opo. Nasa Paano yung mga magnanakaw sa gobyerno? Ayun, napunta tayo dun. Oh, yung kulong yun. Dapat because of experience and historical empirical data, dapat sabihin ka ng judge, kulong yan. Wala lang. Experience and empirical data. Oo. Yan, oo. Okay. Kasi alam mo Ted, Oo. may joke lang ako. Sige, joke. May joke. Kasi alam mo Ted, Make alam us mo ba laugh. basta ang mga politiko pumupunta sa Manila Zoo, yung mga buhaya tumatahimik. Alam mo kung bakit? Bakit? Kasi because of professional ethics. Pareho siguro dito. Ikaw talaga, Attorney Dean. Oo. Naisingit pa ni Attorney Dean. Talaga naman. Bato-bato sa langit, ang tamaan, buwaya. Professional ethics. Oo. Meron silang professional courtesy. May professional courtesy rin sila. Okay, sige po. So salamat po sa inyo, Dean Mel. We'll catch you again next time. Thank you. Maraming salamat, Ted, DJ Chacha. Mabuhay po kayo lahat. Thank you very much, Dean Mel, sa ating legal basis. Ted Filon at DJ Chacha. Ngayon, nasa Radyo 5, 92.3 News FM. Monday to Friday, 6 to 10 a.m.